Muli, isa pong magandang araw sa inyo mga kapatid. Kumusta na kayo diyan sa inyong mga lugar, sa inyong mga ministry? Naway nagpapatuloy po tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Sa ating pong pag-aaral ng Lumang Tipan, tadako na po tayo sa aklat ng mga hukom. Na maaari po nating sabihin, minsan madali lamang basahin kasi mga kwento-kwento ito, di ba? Madali lamang basahin talaga. Ngunit mahirap unawain. Kasi may mga kwento na medyo mabigat tungkol sa mga labanan, mga krisis, mga digmaan, mga gumawa ng mga masama. Kaya ang tanong, anong ibig sabihin nito para sa ating buhay Kristiyano, di ba? Anong kahulugan nito para sa atin? Minsan pinabaliwala natin ang aklat na ito, parang wala nang kahulugan nito sa ating buhay. Ngunit hindi ito maganda. Kasi sadyang ibinigay ito ng Diyos sa atin upang marami pa rin tayo matutunan dito. Kaya gusto ko sana maging magpagtulong ito sa inyo sa pag-aaral ng Lumang Tipan. Una, tingnan muna natin ang outline o ang struktura ng aklat na ito. May tatlong malaking bahagi. Ang una ay ang introduction, chapter 1 hanggang chapter 3 verse 6. Tapos ang kwento ng mga hukom, 12 hukom, lahat-lahat. May dalawang klase, may yung major at yung minor. Ibig sabihin major, mas mahaba ang kwento nila. Mas marami tayong alam tungkol sa buhay nila. Yung minor, kaunti lamang, mga 1-2 talata lamang. So 12 hukom, mula chapter 3 hanggang chapter 16. Tapos conclusion, ikatlong bahagi, conclusion naman, chapter 17 hanggang chapter 21. Sa introduction, napapansin po natin, may dalawang problema na ikinukwento ng aklat na ito. Dalawang problema. Ang unang problema, chapter 1 hanggang chapter 2, ang krisis na hindi nila kayang sakupin talaga ang buong lupa. Marami pa rin ang humahad lang sa kanila. Kaya po sa chapter 1 sinasabi, hindi pinaalis ang lahat ng mga Kananeo. Sila ay tumira pa rin doon kasama ng mga Israelita, naroon pa rin ang iilang na taga-Kanaan. Naging problema ito sa kanila. At dahil dito, sila mismo ay naging tulad na kumilos na ng tulad ng mga taga-roon, Kananeo. At nagsimulang sumamba sa mga Diyos-Diyusan. Itong pangalawang problema naman, ang krisis ng pananampalataya. Sila ay tumalikod sa Diyos at nagsimulang sumamba sa mga Diyos-Diyusan. Yan ang simula. Sa conclusion naman, parang paligtat, ignukwento muna muli ang krisis ng pananampalataya ng pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. Chapter 17 hanggang chapter 19, yan ang krisis. Hindi natin masyadong binibigyan diin ito. Tapos, ang susunod naman krisis, ang krisis ng lupa. Kasi muntik na pinatay, nawala ang isang buong tribo, ang tribo ng Benjamin. Sa ginawang nilang masama, ang Israel mismo ay nagsama at lumaban doon sa mga taga Benjamin. At lahat ay pinatay maliban may natira pang mga ilang daan na lamang. Ito po ang introduction at conclusion. Tapos ang parte talaga ng aklat nito, ang kwento ng mga hukom. 12 hukom. Major judges na mahabang kwento, minor judges na kakaunti lamang ang kwentong ito. Ngayon, ito namang may dalawa ring bahagi. Bakit natin maaaring sabihin ito? Sapagkat parang may dalawang major stories. Dalawang kwento talaga. Nagsisimula kay Othniel. Sunod, kay Ehud naman sinasabi, muling gumawa ng masama ang mga Israelita. Muli silang gumawa ng masama. Kay Shamgar, minor lamang, 1 talata lamang. Tapos kay Barak at kay Deborah, muli sinasabi, muling gumawa ng masama ang Israelita. Yan ang unang bahagi. Ngunit kay Gideon, nagsisimulang bagong kwento kasi hindi pinapanggit muling gumawa ng masama, kundi nagpapatulong isang bagong kwento. So kay Gideon, tapos si Abimelech, hindi siya talagang sinuko ng Diyos.
Hindi siya dapat isama na isang hukom sapagkat siya mismo gusto maging hukom, ngunit masama siyang tao, masama siyang halimbawa ng isang hukom. Parang siyang anti-type. Hindi ang type ng hukom na sinugo ng Diyos, kundi anti-type. Talaga. Tapos dalawang minor judges, si Tola, si Jair. Tapos kay Jephthah, major judge, muli sinasabi doon, muling gumawa ng masama ang mga Israelita. Tapos tatlong minor judges, si Ibsan, si Elon, si Abdon, minor judges. Tapos kay Samson, muli sinasabi, muling gumawa ng masama ang mga Israelita. Ganito po ang istruktura ng aklat ng hukom, mga hukom. Kaya napapansin po natin dito, ikinukwento ng Biblia sa atin kung ano hindi naging matapat ang mga Israelita. Nangako sila sa katapusan ng Josue, nangako, naglilingkod sa Diyos. As for me and my house, we will serve the Lord. Naglilingkod kami sa Diyos. Ngunit, tadako naman tayo sa aklat ng Huwes, napapansin natin, hindi nila kaya gawin ito, di ba? Hindi maging matapat sa paglilingkod sa Diyos. Kundi, ang nangyari naman, nagsimulan sumamba sa mga Diyos-Diyusan. Parang may paulit na ginagawa nila. Itong mga 7 hakbang na napapansin po natin sa mga kwentong ito. Ulit-ulit na nangyayari ito. Chapter 2, ito po parang introduction, di ba? Ang chapter 3 naman, ang unang Huwes, ang unang hukom na si Othniel, ganun ang nangyari. Ang unang hakbang, nagsimula sa paggawa ng masama. Gumawa ang mga Israelita, gumawa ng masama. Pangalawa, tumalikod kay Yahweh at sumamba sa mga Diyos-Diyusan. Pangatlo, dahil doon, nagalit si Yahweh sa kanila. At ika-4, ibig sabihin nagalit, hinayaan niya na sila'y maging alipin ng ibang bansa. Hanggat nangyari ang point sa kanilang buhay na sila'y nagsisi, bumalik sa Diyos, humingi ng kapatawaran, tapos ang Diyos naman gumawa ng pamaraan sa pamamagitan ng sumugo o binigyan sila ng isang hukom, naghuhukom sa kanila. At sa loob ng panahon na itong tao ay naghuhukom, may kapayapaan. Ito po ang 7 hakbang ito, napapansin po natin. Halimbawa, kay Othniel. Ganito ang kwento ni Othniel. Ang mga Israelita ay muling gumawa ng kasamaan laban sa Diyos. Step 1, gumawa ng masama. Step 2, tinalikuran nila si Yahweh na kanilang Diyos at sumamba sila sa mga Baal at sa mga Asherah. Step 3, dahil dito, nagalit si Yahweh sa kanila at step 4, pinabayaang masakop ni Haring Kushan-Rishathaim ng Mesopotamia. 8 taon silang inalipin ng haring ito. Step 5, ngunit nang humingi sila ng tulong kay Yahweh. Step 6, ang Diyos ay ginawa niyang hukom si Othniel, anak ni Kenas at pamangkin ni Caleb, upang ito ay magligtas sa kanila sa pagkaalipin. Nilukuban ni siya ng Espiritu ni Yahweh at siya'y naging hukom at pinuno ng Israel. Nakipagdigma siya laban sa kay Kushan-Rishathaim na hari ng Mesopotamia. Sa tulong ni Yahweh, natalo ito ni Othniel. Step 7, nakaroon ng kapayapaan sa lupain sa loob ng 40 taon hanggang sa namatay si Othniel na anak ni Kenas. Ganito po ang cycle na paulit-ulit na nangyayari sa panahong yon. Kailan pa ito nangyari? Ito po ay nangyari pagkatapos silang pumasok sa lupang pangako, di ba? Sa pamamagitan ni Josue. So pumasok sila doon mga 1400 BC. Tapos naging hari naman si David noong 1040 BC. So sa loob ng mga 350 years. Iyan ang panahon ng mga
hukom na sila ay nag-lead doon sa mga tao. So, laging binabanggit ng aklat ng hukom, mga hukom, na sila ay naging aliping ng gaano katagal, tapos naghuhukom namang itong hukom ng gaano katagal. Tapos kung taga saan siya. Si Othniel ay taga Judah, si Ehud naman taga Benjamin, si Shamgar hindi sinasabi kung taga saan siya, si Barak na taga Naphtali, si Gideon taga Manasseh, Asher, Naphtali, Zebulun sapagat itong mga tribo sumama sa kanya, si Tola na taga Issachar, si Jair taga Gilead, ibig sabihin yung nasa east side ng River Jordan, taga Reuben, Gad, Manasseh, si Jephthah na taga roon din, si Ibsan taga Bethlehem, Judah, si Ilan taga Zebulun, si Abdon taga Ephraim, si Samson na taga Dan. Ibig sabihin buong bansa. Buong bansa. Sila'y galing sa maraming lugar. Minsan, sabay-sabay siguro, naghuhukom sa iba't ibang parte ng kanilang bansa sa loob ng mga 350 years. Ngunit, panahon ng kaguluhan. Maraming kaguluhan dahil hindi kayang maging matapat ang Israel sa paglilingkod sa Diyos. Yan. Kay Joshua napapansin natin kung gaano katapat si Yahweh sa pagtulong, sa pagsakop sa lupa. Ngunit hindi nila kayang gawin ito. Yung pangako nila, hindi nila kayang tuparin ito. Kaya kailangan natin ng tagapagligtas. At itong mga hukom ay tumulong sa atin na unawaan pa natin na kailangan din natin ng isang hukom. Ay si Jesus. Walang iba kundi si Jesus mismo. Ang isa pang tanong dito na dapat natin pag-usapan, itong mga hukom ay masama bang leader o mabuting leader sila? Mabuti ba leader o masamang leader? Kasi minsan nababasahin mo na parang masama ang dating sa iyo, di ba? Kaya marami nagsasabi na itong mga leader o itong mga hukom hindi mabuting halimbawa sa ating buhay. Halimbawa, ang sasabihin nila, si Ehud ay mandaraya. Kasi pumasok doon sa hari ng Moab, sabi, may lihim ako sasabihin, tapos pinatay siya, di ba? Mandaraya. Tapos si Barak, walang lakas ng loob. Ayun ng halabanan doon sa kaaway nila. Sabi kay Jehoram, samahan mo ako, di ba? Sabi, sige, sasama ko siyo, di ba? Walang lakas ng loob. Tapos si Gideon naman walang pananampalataya kasi humingi ng tanda kay Yahweh, di ba? Yung palahibo ng tupa. Sabi niya, okay, kung may tubig sa palahibo sa madaling araw, may tubig doon sa palahibo ng tupa, tapos sa paligid wala. Alam ko, sinugo mo ako. Susunod na gabi ay paligtad, di ba? Kung may tubig sa paligid, wala naman sa palahibo. Alam ko, suguin mo ako. Ibig sabihin walang pananampalataya, di ba? Tapos si Jephthah naman. Masamang tao ito, nagantok ng kanyang sariling anak kasi ang pangako niya sa Yahweh, kung siya pag-uwi niya, kung ano mang lalabas sa bahay niya, sasalubong sa kanya, ihandog niya. Susunugin niya sa Diyos. Ibig sabihin pumatay doon, di ba? Si Samson, mahilig sa babae, iilang ang babae niya Di ba? Parang sex addict siya. Di ba? Ngunit hindi ho ito ang hatol ng Biblia mismo. Sa unang Samuel, chapter 12, sinasabi ni Samuel, at ipinadala sa kanila, sa mga Israelita, ni Yahweh, sina? Gideon, Barak, Jephthah, 3 hari, at Samuel, upang iniligtas nila kayo at pinangalagaan laban sa inyong mga kaaway, kaya't mapayapa kayong nakapamumuhay. Sila'y sinugo ng Diyos. Hindi ito masamang tao, sapagkat parang puno ng Espiritu Santo, sinugo ng Diyos. At mas lalong
ganito ang sinasabi ng bagong tipan. Sapagkat sa aklat ng Hebreo, pansinin po natin kung anong sasabihin doon. Ang aklat ng Hebreo sa chapter 11, ikinukwento ang mga taong may pananampalataya. The heroes of the faith. Si Abraham, si Noah, si Moses, si Sarah, lahat ito may tunay na pananampalataya. Sa verse 32 sinasabi, ano pa ang dapat kong sabihin? Sapagkat kukulangin ako ng panahon kung isasalaysay ko pa ang tungkol kina Gideon, Barak, Samson, Jephthah. 4 na hukom. David, Samuel, at sa mga propeta. Ano ang hatol ng Biblia? Mabuting tao, mga taong may pananampalataya kasi isinama doon sa lista ng mga taong may pananampalataya. Kaya verse 33, ang mga ito sa pamamagitan ng pananampalataya ay lumupik ng mga kaharian. Yan ang ginawa ng mga hukom. Naglapat ng katarungan. Sila ay naging huwes doon, nagtamo ng mga pangako, nagpatikom ng mga bibig ng mga leon. Si Daniel ang gumawa nito, si David, si Samson gumawa nito. Pumatay na ang bisa ng apoy, tumakas sa mga talim na tabak, lumakas mula sa kahinaan. Oo, sinasabi, sila ay mahina, ngunit naging malakas. Sa pananampalataya, kinamit sila ng Diyos. Kaya naging makapangyarihan sa tigmaan, nagpaurong ng mga hukbong dayuhan. Ang sasabihin ng Biblia sa atin, itong mga kwento ay mabuti natin basahin upang maunawaan po natin kung ano ibig sabihin ng pananampalataya. Miski mahina, kung may pananampalataya sa Diyos, kaya mong gawin ito. So itong mga tao, itong mga hukom ay mga tao may pananampalataya. May kahinaan man, naging malakas sila at sa gayoy sila ay naging larawan para sa atin na kung sino si Jesus. Si Jesus ang tunay na hukom. Ang tunay na larawan para sa atin. Siya ang tunay na naghandog ng kanyang sarili para sa atin. Pero itong mga hukom ay naghandog din ng kanilang sarili para sa bansang Israel. May mga dapat natin pag-usapan dito. Upang maunawaan po natin, hindi ito masamang mga tao, kundi mabuting mga tao. Mabuting halimbawa sa ating buhay Kristiyano. Nang humingi ng tanda si Gideon, yung palahibo, diba? Na kung basa ito, hindi ito ibig sabihin na wala siyang pananampalataya. Sapagkat si Moses mismo ay humingi din ng tanda kay Yahweh. Kaya binigyan siya ng 2 tanda, diba? Upang ipakita na ang Diyos ay sumasa kanya. Hindi ibig sabihin na masama ito. Medyo mahirap unawaan siguro itong kwento kay Jephthah, diba? Na siyang naghandog ng kanyang anak na babae. Na ang pangako niya kung anong lalabas, anong sasalubong sa kanya mula sa bahay niya, ay handog niya, susunugin niya para sa Diyos. Di ba? Hindi niya iniisip hayop ito. Wala namang baka sa bahay, wala namang tupa sa bahay, nasa labas ito. Alam niya tao. Alam niya. Hindi niya alam na babae niyang, ang anak niyang babae talagang ang unang lalabas. Ngunit ganoon talagang ugali noon. Kung ang mga lalaki ay umuwi galing sa labanan, sa digmaan, ang mga babae ay lumalabas mula sa bahay na sumayaw, bumalakbak, at ganoon talagang ugali noon. Alam niya. Basahin po natin sa Churches, sa mga hukom, chapter 11. Ang Espiritu ni Yahweh ay lumukop kay Jephthah. Pinuno siya ng Espiritu Santo. Tapos anong ginawa niya? Sumumpa, ayaw ko ng salitang sumumpa, sabi nangako. Nangako si Jephthah kay Yahweh ng ganito.
kapag pinagtagumpay ninyo ako laban sa mga Amonita, susunugin ko bilang handog sa inyo ang unang lalabas sa aking bahay at sasalubong sa aking pag-uwi ko. Ayan, isipin natin agad, ay pinatay niya. Ngunit sa Biblia minsan, ang handog na susunugin, pwede ring espiritual. Halimbawa sa Romans chapter 12, ihandog ninyong ang inyong sarili bilang handog na buhay. Hindi ibig sabihin na gusto ko nang patayin yung babae na lalabas mula sa bahay ko, papatayin ko. Hindi yun ang ibig sabihin, kundi ibig sabihin, ibibigay ko sa iyo, o Diyos, na maglilingkod sa iyo, o Diyos. Yan ang nasa isip niya. Kaya, magpatuloy tayo sa tabi doon. Umuwi siya, tapos sabi niya sa anak ng babae, hey, ganito pangako sa kanyo. Tapos nakiusap siya doon. Ang babae mismo, nakiusap. May isa lamang po akong ipapakiusap sa inyo, payaan ninyong isama ko sa bundok ang aking mga kaibigan upang ipagluksa, hindi ang buhay ko, kundi ng 2 buwan, ang aking pagkabirhen. Ang pangako niya na ito hindi mag-asawa, kundi maglingkod sa Diyos. Kaya pumayag naman si Jephthah na umalis ng 2 buwan ang anak niya. Nagpunta nga ito sa bundok kasama ang kanyang mga kaibigan upang ipagluksa ang kanyang pagkabirhen. Sapagkat mamamatay siya nang hindi makakapag-asawa. Pagkaraan ng 2 buwan, nagpalik siya sa kanyang ama at pwede naman tumakas, di ba? May 2 buwan. Hindi siya tumakas. Hindi ako papatayin. Hindi ako mag-aasawa. Nagbalik siya roon, siya sa kanyang ama at isinagawa naman nito ang kanyang panata kay Yahweh. At siya nga'y namatay na isang birhen. Hindi ibig sabihin habang buhay, hindi siya nag-asawa, kundi naglingkod sa Diyos. Ito po ay tulad na nangyari sa lumang tipan kay Ana, na isang propeta. Sapagkat ikinakwento ito ni Luka, sa chapter 2 verse 37 na si Ana ay lagi siya ay nasa templo araw at gabi at sumamba sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aayuno at pananalangin. Para bang ang pangako ni Jephthah sa Diyos, itong lalabas mula sa bahay ko ay ibibigay ko sa iyo na handog, na susunugin parang sa spiritual upang maglingkod sa iyo. Mabuti siyang tao. Hindi siya masamang tao. At tapos si Samson naman, nasabihin natin sex addict, di ba? Mahilig sa mga babae. Halimbawa sa chapter 16, sinasabi roon na siya ay pumasok sa bahay ng isang babaeng nagbebenta ng panandaliang aliw, prostitute. Tapos tumigil siya doon isang gabi. So nasa isip, nakipagtalig doon sa babaeng ito. Hindi ganoon, ibig sabihin. Kasi ang kultura nila noon, ang ugali nila noon, kasi wala pa masyadong hotel. Diba? Wala. Ay saan tumitigil ang mga naglalakbay? Kaya mga prostitute, mayroong tigilan, may tulugan sila. Kung saan pwedeng pumasok doon, at ganoon din ang ginawa ni Samson. Halimbawa, ang 2 espiya na sinugo ni Joshua na upang to spy out Jericho, di ba? Saan sila pumasok? Sa bahay ni Rehab na siya din ganitong babae, di ba? Hindi ibig sabihin nakipagtalik kay Rehab. Hindi ganoon. Kundi tumigil doon ng isang gabi, natulog doon. Ganon din si Samson. Hindi ibig sabihin sex addict siya. Hindi Hindi isang halimbawa ng itong mga hukom ay halimbawa sa atin ng mga tao na lingkod. Pinuno sila ng Espiritu Santo kasi sapagkat ng Espiritu Santo mismo pumasok sa kanilang buhay. Oo, may kahinaan sila. Ngunit, ginamit pa rin ng Diyos. Itong aklat na ito ay tumutulong sa atin sa panahon na kung saan napapansin pa natin na masama ang mundo. Pwede pa rin tayo nagpatuloy na may pananampalataya na maglingkod sa Diyos.
Kaya mahalaga itong mga kwento sa atin. Huwag tayo tumulad kay Israel, kundi tumingin tayo kay Jesus na siyang tunay na hukom, na siyang tumupad ng mga ginawa ng mga hukom ito. Ganito po, hanggang dito lamang po tayo. Sana ito naging pagpapala sa inyo, pagpalain nawa kayo ng Panginoon.